Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo. Umpisa na po natin. Ito pong si Representative Levisti po, mga kababayan ng Batangas ay nagsabi po at talagang direkta niya pong sinabi na ito pong isang party list na napakaingay po. Di po ba? Lalong-lalo po yung party list po ng Ako Bicol party list na si Terry Redon ay ubod ng ingay po. Pagdating po sa mga insertion ay siya rin po pala ang kanyang party list. Kaya pala ubod ng ingay ay nakahawak din po pala ng mga insertion mga kababayan. Ayon dito mismo kay Libiste. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. At syempre po, pakinggan din po natin yung pahayag ni Libiste. Yung kanya pong hawak na dokumento ay galing mismo sa opisina ni dating Yuse Cabral, mga kababayan. Pakinggan na po natin. Sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road projects sa Camsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na contractor. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Ridon assumed, run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee, Yes. ha? Ito pong sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po, no? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro, just to put it in the right perspective po, Congressman. Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party lists ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya Okay. ako po, I agree with you, binibigyan din ng perspective. Ito ang insertion ng party list. At Opo. para sa kaalaman ng inyong listeners, bawat party list sa Kongreso ay may 150 million pesos a year Opo. alokasyon sa DPWH budget. At Okay. sinasabi ko lang na ayon sa records, dito sa road projects ng Camsur, ang 2025 insertion ng Bicol Saro Party List na parehong na-award sa isang contractor. At yan ang example ng buong listahan na pwede natin ma-connect the dots ng mga proponents sa mga contractors. Yes, sir. O kaninyo, no? Bicol, ako Bicol, I'm sorry. Bicol Saro. Bicol Saro Party List, ang siyang Yan po mga tambay, ang kanyang party list po ay meron pong insertion ng 19 Congress, mga kabayan. At ang laki po ng budget ng mga party list ayon po dito kay Congressman Lebiste, hindi bababa sa 150 million. Saan kaya dinadala ng Ako Bicol Party List ang 150 million taon-taon na pondo po ng kanilang mga party list o kanyang party list, mga kababayan? Hindi po ba? Kaya nga po yung grupo ng Makabayan Black, hinahanapan po natin ng mga programa yan, proyekto. Biro mo, napakatagal na panahon din po ang mga party list ay tumitiba po ng isang damukal na pera sa taong bayan.
Pero ang tanging ginagawa lang po, katulad po nito ni Redon, ay puro magyayaw-yaw sa Kongreso at maghanap ng sinasabi po na korupsyon ng kapwa niya congressman, pero siya pala mismo ang kanyang party list ay sangkot po para lang po mapagtakpan. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang mga dokumento na hawak ni Libiste, ni Leandro Libiste ay legit, mga babayan. Laman of course kailan at paano po ninyo eksaktong natanggap itong mga dokumentong ibinigay no according po sa inyo ni late DPWH Yusek Cabral. Ibinigay po ito sa akin noong September 4 dahil tumawag po si Secretary Dizon kay Yusek Cabral na pwedeng ibigay sa akin in the interest of transparency. 110% tunay po ang files na ito at hindi po ito kayang tanggihan dahil ito po ay marami pong nakakaalam mula September 4 pa, mula sa DPWH pati din po sa Kongreso. But have you verified these documents already para po masabi nyo na 101% na totoo itong mga dokumento na hawak po ninyo? Ibig kong sabihin, talagang galing to sa opisina ni Yusek Cabral. Pero yung laman nito, yung pwedeng magpaliwanag, yung DPWH. Right, Kong, there are stories po kasi circulating online and I want you to answer this po, no, para po once and for all. At sinasabi po kasi na itong dokumento na ito na nakuha po ninyo kay Yusek Cabral ay hindi daw po ito ibinigay sa inyo, kundi kayo po ay forcefully o aggressively kinuha po daw ninyo ito sa kanya sa opisina ng DPWH. Hindi po totoo at si Secretary Dizon po ang pwedeng magpaliwanag kung talagang hindi naman voluntary ang pagbisita po sa DPWH kasi alam naman po nilang lahat na may meeting po ako doon at mawag po si Secretary Dizon na pwedeng ibigay sa akin ang mga files. And, Kung pwede ko po, yeah, go ahead. Yun po yung pangalawang beses na ako po ay bumisita sa opisina ni Yusek Cabral. Ang unang beses po, June 11. Tapos nag-submit ako ng follow-up letter. Tapos nung na-appoint si Secretary Dizon at mukhang paalis ng DPWH si Yusek Cabral, naisip ko na importante na bumisita muli at through Director Alex Bote ako nag-set ng meeting. Nandun din pa po sa DPWH si Director Alex Bote at mahalaga po na maprotektahan natin lahat ng mga files na nasa opisina ng planning services ng DPWH. Yan po mga tambay, kaya yan Redon, legit at totoo at hindi peke ang mga hawak niyang dokumento na kasama ang iyong party list sa nakakakuha ng malalaking insertion sa bansa galing sa aming buwis. Hindi po ba? Yan, pinatunayan po at meron po siyang patotoo at kayang patunayan po ng bago pong talaga, hindi ba, na si DPWH Secretary Dizon. Dahil noong mga panahon na yon ay si Bonoan po ang secretary po ng DPWH. Nawala na rin po sa bansa si Bonoan. Di ba? Bigla po yata nagkasakit. Ang sinabi naman po ay sasamahan ng kanyang asawa na magpagamot sa ibang bansa. Wala na po yata tayong balita kung nakauwi na ang dating secretary na si Bonoan. Hindi po ba? Bakit kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Mga kababayan, yan po. Sobrang ingay po ni Redon ang kanyang party list po na Bicol Saro party list. Ibang klase ka Redon. Kaya nga po sinasabi nga kung sino po mga pumuputak. Hindi ba kasabihan na po yun Pagka ikaw ay putak ng putak, ibig sabihin, kumbaga sa manok, nangitlog. Putak ng putak daw po kasi nangitlog. Ibig sabihin, kaya ka pala putak ng putak, iingay-ingay mo, ay meron ka rin palang tinatago. Hindi po ba? Yan ang hirap Dahil nga po, yung sinasabi nga po ni Representative Libiste, nung mga nakahawak, napakalalaki nun. Hindi ba? Lalong-lalo po, nung panahon po ng 19 Congress, panahon po ng grabing korupsyon ng 19 Congress. Hindi po ba? Isang damukal na insertion at isang damukal na mga ghost project. Ngayon, dito sa pinalabas at pinasabog ni Congressman Libiste, ngayon, patunayan mo naman.
Ridon, ang iyong party list ay malinis. Maglabas ka ng mga dokumento na yung mga proyekto mo, yung proyekto ng iyong party list na mga karsada, kasi karsada ito project road project po ito At patunayan mo rin na hindi conflict of interest ang nakakuha, ang kumuha o binabigyan ng na-awardan ng mga contractors ay hindi conflict of interest diyan sa proyekto na sinasabing 150 million mga kababayan at dalawa rito ang nakakuha ng proyekto sa Kamsur, mga kababayan, at 70 plus million ang nai-award. Ngayon, mapapatotohanan naman po ni Redon yan Maglabas lang siya ng mga dokumento na talaga yung proyekto niya ay sigurado na nagawa at hindi ghost project at syempre tama sa audit. Hindi po ba, Redon, proyekto ng iyong party list yan. Napakalaking pera yan. 150 million yan. Anong klaseng karsada yan? Totoo ba yan, mga kabayan? O yan hausyaw lamang? Dahil alam naman po natin, nung panahon ng 19 Congress hanggang ngayon ay dire-diretso silang tumatabo ng kwarta. Isang damukal na komisyon. At ang pinakamasakit, nangungumisyon na ang mga demonyo. Wala pa ang proyekto. Yan ang pinakamasakit na nangyari. Patuloy na nagpopondo ang taong bayan gamit ang buwis kasama ng mga kapitalista, mga negosyante at buwis ng taong bayan pero ninanakaw lang ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Yan, ipag-ingay mo yan. Yan, wala kasing alam itong si Ridon Puro Duterte. Hanap ng mga ghost project, mga insertion ng Duterte, katulad ni Pulong, mga kababayan. Ilang beses na nga nagpunta at walang nakita halos ang ICI kasama pa si Vince Dizon ng DPWH Secretary. Ngayon, dapat puntahan din po ang proyekto ng Ako Bicol, Bicol Saro Party List. Kailangan din puntahan po ito. Itong proyekto po ng party list po ni Ridon. Kung yan po ba ay tama at legit at yung karsada po bang yan ay nasa standard kung meron man yung proyekto ni Ridon ng kanyang party list. At syempre mga kabayan, hindi lang po yan ang naging programa para magkapera po ang mga party list yata, mga representative niyan, congressman ng party list. 3 taon ng isang termino, 19 Congress. At ngayon din po, may hawak din pondo si Ridon, ang kanyang party list. Hindi bababa sa 150 million. Kailangan talagang masilip ang mga pondo ng party list at bawat congressman. Kaya nga lang po, hindi po natin nakikita talaga ang mga pondo at kung saan nilalaan ang mga pondo ng mga party list at mga congressman ay sarado po kasi ang libro ng mga demonyong yan Sarado. Hindi po ba? Hindi po na isa sa publiko ang mga proyekto at mga resibo ng mga ginagawa nila sa ating pondo. Sarado. Kaya nga po napakahirap i-audit. Lalong-lalo po yung kanilang napaka-special, extraordinary, mga kabayan, na hindi po sila obligadong magpasa ng mga dokumento, resibo, dahil sa kanilang mga MOOE, mga extraordinary expenses. Hindi po ba? Liquidation by certification lamang. Yata ang po pwede nilang ibigay sa COA. Hindi kaya? Kaya napakasarap po maging presidente talaga ang mga Duterte, mga kabayan. Dahil lalabas po ang mga baho ng mga magnanakaw ng mga politiko na ito sa ating bansa. Pagka po natutukan ito, lalong-lalo po ni BP Sara, dahil sa dami po na natuklasan niya at nalaman niya na mga pinaggagawa ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa, ay matututukan niya po lahat yan. At sana po
ay mabuksan ng tuluyan ang mga libro ng mga demonyong yan nang makita po ng taong bayan kung ano ang mga programa katulad po ng party list. Tumagal na po ang mga party list niyan, dekada na po. Katulad po ng Makabayan Black. Saan napunta ang pera ng taong bayan na milyon-milyon, daang milyon? Gada po budget. Budget pa lang ha. Wala pa ang mga insertion nila. Napakalalaki. Katulad po ng itong Bicol Saro na ito, kiingay-ingay. At ganun din po ang mga Makabayan Black. Saan dinadala ang pera ng taong bayan? Ano ang mga proyekto ng mga demonyong yan umano, mga kabayan? Sa tagal ng panahon, dekada na, isang damukal at hindi na po natin makwenta ang mga pera na hinawakan ng mga party list na yan. Hindi po ba? Yan po mga kabayan. At intayin po, sasagot naman po si Ridon. Pasisinungalingan naman po ni Ridon yan, yung kanyang party list, mga kabayan, na nagkakamal din po ng mga insertion. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po sa mga nagbibigay rin po ng biyaya at tulong. Shoutout po sa inyo, mga kababayan. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, si Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershon ng Canada, Kingston, at Bay Chichiyoko. Thank you po mga kabayan sa mga biyaya po. At ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin mga kabayan, pagsamasamahin po natin na tayong lahat po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. At ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay maingatan po sila sa kapahamakan. At tayo rin po mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal. At muli po mga kabayan, maligayang Pasko po sa ating lahat at happy holidays po. God bless po sa ating lahat mga kababayan. Ingat-ingat po, tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.